Ang sabi ko, pwede bang akin ka na lang? Ako nang mag-aalaga sa'yo. Ako nang poprotekta sa'yo. Kung gusto mo, ako na rin ang bahala sa'yo. Habang buhay. Dear Amihan Stories present Another Chance for the Good Doctor and Our Baby. Written by Suzy Kim. Sa dinami-rami ng pwedeng puntahan, hindi maintindihan ni Jessie kung bakit dito pa siya dinala ng kanyang ama na isang Australiano. Sikat na pasyalan yun sa Tagaytay kaya maraming tao at nakatingin sa kanya ngayon. Bakit dito tayo nagpunta? Tanong niya sa lalaking kahit madami ang nagsasabi na kamukha niya ay nananatili pa ring estranghero sa kanya. I'm so sorry, Jess. May gusto kasi sana akong ipakilala sa'yo. Dito talaga sa maraming tao? Hindi maiwasan ni Jessie na lumabas ang karakter niyang si Agatha sa kasalukuyan niyang teleserye project. Sinasagad kasi ng tatay niya ang pasensya niya ngayon. Alam niyang nasabihan na ito ng manager niyang si Gracie na bawal siya sa crowd. Pero ipinilit pa rin ng tatay niyang si Joshua Zimmerman ang lakad na yon para lang ipakilala siya sa bagong pamilya nito. Mommy, di ba artista yan? Narinig niyang tanong ng babaeng halos kaedad niya sa nanay nitong nilapitan ng tatay niya. Jessie, I want you to meet my wife, Evelyn, and her daughter, Grisel. Nakita niyang napatutop sa bibig si Grisel na makumpirma nito ang hinalang artista siya. OMG! Yan yung kinaiinisin natin, ma. Yung nagpapahirap sa buhay ni Hart. Sa lakas ng boses si Grisel ay natawag nitong atensyon ng ibang tao sa People's Park. Sikat siya sa mga tao pero hindi sa magandang paraan. Sa sobrang galing niya kasing magkontrabida, ang mga manonood ay gigil na sa pagmumukha niya. Gustuhin man niyang magpaliwanag pero isa siyang professional actress. Kailangan niyang padatilihin yon kung gusto niyang bigyan pa siya ng mga project ng kanyang agency. Kaya ang plano niya ngayon ay umalis na lang. Bukod sa hindi siya masayang may buong pamilya ang kanyang ama, samantalang siya'y namatayan ng nanay at lumaki sa ampunan. Ayaw niya rin sa pamilya ni Joshua. Magsasalita na sana siya para magpaalam nang may biglang may humablot sa buhok niya. Nagwawala ang ginang dahil masama raw ang ugali niya. Hindi siya lumaban dahil matanda na ang nananabunot sa kanya, kaya dire-diretso siya sa hagdanan at gumulong doon nang itulak siya ng babae. Nagising na lang siya sa loob ng isang puting kwarto habang tinitignan siya ng isang lalaking mukhang anghel sa sobrang gwapo. Ikaw ba ang head angel dito? Napakunot ang noo ng lalaki. Head angel? Ganting tanong nito. Oo, nasa langit na ako, di ba? Natunaw ang nararamdaman niyang takot sa ngiting sumilay sa labi ng lalaki. Unfortunately, wala ka sa langit, miss. Nandito ka sa St. Michael Medical Hospital. I am Dr. Noah Zaldana. Napabuga ng hangin si Jessie. Ay, mabuti naman. Akala ko patay na ako. Well, based sa records mo, healthy ka naman kaya hindi mo kailangan mabahala sa kamatayan. Wala ka rin namang tinamang major injury sa ulo na hindi ka nabalian ng butas na nangyari sa'yo. You're good, Miss Zimmerman. Thank you, Doc Noah. Napatitig siya sa kamay ng binata nang tapikin siya nito sa balikat. No problem. Ganoon na lang ang pagkatulala niya nang makitang marka sa kamay ng doktor. Balat iyon na hugis ulap. At iisang tao lang sa buong buhay niya ang kilala niyang may ganoong balat. Si Nunoy. Kababata niya si Nunoy sa bahay ampunan na pinagdalhan sa kanya ng tito niya pagkatapos mamatay ng kanyang ina. Doon siya lumaki at nagkaisip, kasama ang mga batang katulad niyang ulila na at walang may gustong mag-alaga. Hindi niya makakalimutan si Nunoy dahil bukod sa inaako nito ang mga kasalanan niya, palagi pa siya nitong binibigyan ng regalo kahit hindi niya kaarawan. Nunoy, pabulong niyan sabi na hindi na narinig ng doktor dahil tinawag na ito ng isang nurse. Naiwan siya roong hindi makapaniwala. Pangarap kasi ni Nunoy ang maging doktor at gaano kalaki ang posibilidad na tama ang hinuha niya, na si Nunoy at ang doktor na tumingin sa kanya ay iisa.
Isa lang ang nakikitang paraan ni Jessie para mapatunayan ang hinala niya. Kailangan niyang mag-imbestiga. Ipapaalala ko lang sa'yo, Jessica Bandaw Zimmerman. Hindi mo ko utusan, alipin at chimiyaya. Manager mo ko. Akong tagahanap ng racket para sa'yo para mabuhay tayong dalawa pati ng mga staff natin. Hindi mo ako private investigator. Mahabang litanya ng kaibigan at manager niyang si Peachy. Ang dami mo naman sinabi. Para nanghihingilan ng tulong na hanapin yung kababata ko. Yung Nunoy, hindi mo nga alam ang tunay na pangalan nun. Yung doktor kanina sa ospital, isearch mo kung saan siya galing, kung sino mga magulang niya at kung kailan siya ipinanganak. Teka, ano namang kinalaman ng mapapangasawa kong doktor dyan sa Nunoy na hinahanap mo? Ambisyosa ka talaga. Mapapangasawa mo agad? Mataray na tanong niya dahil heto na naman ang kaibigan niya, nangangarap. Gusto niya lang gisingin ito sa kahibangan. Ang sama talaga ng ugali mo, Jessie. Tili ni Peachy. Si Peachy lang ang may karapatang pagsalitaan siya ng ganoon dahil masama talagang ugali niya sa mga taong komportable siyang kasama. Magsasabunatan na sana sila nang tumunog ang cellphone nito. Diyan ka lang, Maldiger. Kailangan ko lang sagutin tong call galing kay Direk. Ang tinutukoy ni Peachy ay ang direktor sa kasalukuyan niyang project, si Direk Hill. Iyon ang teleserye kung saan gumaganap siya bilang Agatha na galit na galit sa mainhin at mababait. Ang dahilan kung bakit siya sinugod ng fan kanina sa Tagaytay. Naiwan siya nakatunganga sa harap ng laptop niya. Inuutos niya kay Peachy na kilalanin nito si Dr. Noah Zaldana, pero mukha siyang gagawa ng utos niya dahil hindi na siya makapaghintay. Tumipa siya sa keyboard at inilabas agad ang internet ang lahat ng mga website na may kinalaman sa doktor. Nabasa niyang magaling si general practitioner si Noah. Bukod sa trabaho nito bilang doktor, nalagay din sa balita ang pangalan ng lalaki nung bata pa lamang ito. Nang buksan niya lumang online news tungkol sa binata, nalaman niyang kidnap victim noon si Noah. Sa mismong article na yon, nakita niya litrato nito nung bata pa ito. Iyon ang eksaktong itsura ni Nunoy na naaalala niya. Napaluha na lang siya nang maaalala kung gaano siya naging masaya sa ampunan dahil dito. Ayaw niya noon sa ampunan dahil sinabi sa kanya ng nanay niyang may tatay pa siya at nasa Australia lang ito. Ngunit wala siyang magawa dahil bata lang siya at ang tiyuhin niya ang nagpasya na ilagay siya doon dahil ayaw nitong alagaan siya. Nagsinungaling pa nga ang tiyuhin niyang hindi sila magkaano-ano. Huwag lang siyang maibalik sa poder nito. At sa tulong ni Nunoy, natanggap na niya yon na ang tahanan niya. Oh, bakit umiiyak ka na dyan? Nagmadali siya nagpunas sa mga luha pagkabalik ni Peachy. Wala. Wala? Ano yan, nagpa-practice kang maging bida? Malapad ang ngiting tanong sa kanya ni Peachy bago muling tumabi sa kanya sa kama. Hindi okay naman ako sa mga rules ko. Wala akong plano magbida-bida, no? Sabi niya saka tiniklop ang laptop. Bahagya namang hinila ni Peachy ang buhok niya. Gaga ka talaga. Wala ka talagang plano mag-setup ng pagkatapos kang gulpihin ng fans si Yulia. Tinutukoy nitong aktres na gumaganap na si Hart sa teleserye. Ibig sabihin lang nun, magaling akong kontrabida. Affected sila sa acting skills ko. Pero baka sa susunod, hindi na lang yan ang abutin mo. Baka akala mo madami ka ng death sa social media. Whatever, Peachy. Hindi ako kukuha ng bida role. Hindi bagay sa akin. Bakit ka nga umiiyak? Wala nga. Papaimbestigahan mo pa ba si Doc? Hindi na. Pagkasabi niyon ay nagtalukbong na siya. Ayaw niyang sabihin ng lahat kay Peachy dahil ayaw niyang pati sa personal niyang buhay ay nakikialam ito. Hindi na rin naman siya pinilit ng kaibigan na magkwento. Iniwan na siya nito sa kwarto kaya nagkaroon siya ng oras na tignan pang artikulo. Yun lang kasi ang bakas si Noah Zaldana sa online world. Niwala itong social media account. Sa sobrang kadesperedahan niyang mas makilala ng husto ang dating kaibigan na nawalay sa kanya, ay madalas siya nagpapadala kay Peachy sa ospital mula noong makalabas siya. Ano ba talaga masakit sa'yo? Kahapon ulo. Naiinis lang sabi ni Peachy na magreklamo naman siya ngayon ng sakit ng tiyan. Hindi yan naabutan si Doc Noah kahapon kaya nagsakit-sakitan naman siya pagkatapos niyang malaman ang eksaktong schedule nito. Dali mo na nga lang ako sa ospital. Aba, ang demanding ha?
Pasensya ka na. Masakit na talagang tiyan ko. Masakit ang tiyan o target mo lang dun si Doc Noah? Ano naman ngayon sa'yo? Sa akin siya, Jessie. Nailing na lang siya sa sinabi ng kaibigan. Ilusyonada. Pagkatapos ng bangayan nila ay inihatid pa rin naman siya ni Peachy. Pasalamat ka, huling take nyo doon sa location na yun. Salamat. Ano ba kasing pakay mo kay Doc Noah? Akala mo ba hindi kita nahahalata? Bihira ka magkasakit. Tapos mula nang magkita kayo ng doktor na yun, palagi ka na nagpapadala sa doktor. Buti sana kung sa malapit lang na doktor eh. Kaso masyado kang obvious. Nasa Pampanga tayo kanina, gusto mo pa sa Tagaytay ka magpa-check up? Peachy, si Doc Noah yung kababata ko. Walang nagawang pag-amin niya. Ano? Gusto ko lang namang malaman kung kumusta na siya. Bakit hindi mo na lang i-message? Sa tingin mo hindi ko sinubukang i-adjust sa social media? Wala siya noon, kaya gusto ko siyang puntahan lagi. He's like family to me. Family lang ha, bawal kang ma-inlove kay Doc dahil nakasave din sa akin. Maging mabait ka sa akin para hindi ako mainis sa'yo at mailakad kita sa kanya. Biglang nagdingning ang mga mata ni Peachy. Talaga? Gagawin mo yun? Oo. Mas naging determinado nga si Peachy sa pagmamaneho nang mahatid na siya sa ospital. Pagdating nila doon, ang haba ng pila sa klinik ni Doc Noah. Pinagsuot siya ni Peachy ng hoodie, face mask at salamin sa mata para hindi siya makilala ng mga tao. Pagkaupo niya sa waiting area, tinitigan agad siya ng batang lalaking katabi niya. Mukha ka namang healthy. Komento dito sabay nguso. Nagpakawala siya ng pilit na ubo. Fake ang ubo mo. Dagdag pa ng bata. Anong fake? Sino ka ba? Doktor ka ba rito? Pumapatol talaga siya sa bata lalo na sa mga katulad itong maldito. Biglang umiyak ang bata dahil sa inasta niya kaya sinikos siya ni Peachy. Ano ba? Nakikipag-away ka pa? Isusumbong kita sa papa ko! Tumakbo ang bata at yumakap sa kalalabas lang na doktor, si Noah. Papa! Papa! Inaway po ako noon! Nakita niyang inalo ito ni Noah bago tumingin sa kanya. Sinubukan niyang ibaling sa ibang direksyon ng tingin ngunit nahuli pa rin yun ng doktor. Bumalik na sa loob si Doc Noah kasamang sunod itong pasyente. Nakabuntot na rin dito ang batang tumawag dito ng papa. Nagkatitigan na lang sila ni Peachy. May anak na si Doc? Kitang-kita niya sa kaibigan ang pagkadismaya at lungkot. Sabi ko sa'yo huwag kang masyadong mag-expect eh. O kita mo, nasaktan ka lang. Kahit anong gawin ni Peachy, hindi ito makapag-produce ng luha. Huwag mo nang piliting umiyak, hindi bagay sa'yo. Matsiga siya naghintay hanggang sa pangalan naman niya ang tawagin. Katulad ang inaasahan, naroon pa rin ang pasilit na nakaaway niya kanina. Abala na ito ngayon sa paglalaro. What's the matter, Miss Zimmerman? Napangiti siya na matanda nito ang apelyido niya. Naalala mo ako? Madaling tanda na muka't pangalan mo. Maganda ka kasi. Mabilis na nag-init ang mga pisngi ni Jessie. Hindi lang naman ito ang unang taong nagsabi sa kanya na maganda siya. Sa katunayan, sanay na siyang marinig yon sa ibang tao. Pero kakaiba ang dating sa kanya ng mga salitang yon, lalo na nang manggaling kay Noah. Lalo lang siyang hindi nakapagsalita nang ngitian siya ng doktor. Bigla niyang naalala ang kaibigan niya noon. Bakas pa rin sa mukha ni Noah ang inosenteng mukha ni Nunoy. Hindi naman ito nagbago ng husto. Lumaki lang talaga ang lalaki at nagkaroon ng muscle, pero ito pa rin ang kaibigan niya. Kaya takantaka siya ngayon kung bakit parang hindi pa rin siya maalala nito. Now, tell me what happened. Anong problema? Masakit yung tiyan ko. May nakain ka bang hindi maganda o malapit na mapanis? Wala. Kumusta naman ang tubig na iniinom mo? Okay naman. Siguro naman ako malinis ang iniinom kong tubig. Good. Sabi ni Noah saka tumitig ng mataman sa kanya. Para siyang matutunaw dahil sa mga mata ng doktor na nakatitig sa kanya. Papa, she looks okay. Napalingon sila nang marinig ang bata. Tim, what did I tell you? Pwede ka rito pero hindi ka pwedeng sumali sa usapan namin ng pasyente ko, di ba? Sorry, Papa. That's okay. Do you need your phone? Pwede ka na maglaro ng games. Napailing ang doktor na nakangiti lang naaaliw sa bata.
Pagpasensya mo ng pamangkin ko, nakakonfine kasi ang kapatid ko sa kabilang ward. Kapag bored siya doon, dito naman siya nangungulit. Pamangkin mo lang siya? Yes, Para siya nabunutan ng tinik sa nalaman. Aminin man niya o hindi, attracted din siya sa kanyang kababata ngayon. Pagkatapos niyang mabasa ang lahat ng magagandang balita tungkol dito sa internet, lalo ng pagtulong nito sa mga batang katulad nilang tumira noon sa bahay ampunan, mas lalo siya naging interesado sa lalaki. Hindi niya nga lang pwedeng sabihin yon kay Peachy dahil baka totoong mag-away na sila. Tahimik na lang siya nag-obserba kay Noah habang tinatanong siya nito. Kahit anang pahigain siya ng lalaki sa kamang naroon para pisikal na tignan ang tiyan niya. masakit ba dito? Umiling siya. Dito. Hindi naman, Dok. Sige, magpagawa ka ng laboratory. May ginagawang reseta at lab request sa lalaki nang bigla niyang maisatinig ang kanina pa niyang gustong sabihin. Gusto mong magkape kasama ako sa labas? What? Maging siya ay nagulat sa sinabi niya. Baka lang kasi gusto mo ng kape. Mukha ka kasing inaantok. Okay, ikaw naman ang huling pasyente ko ngayon. Let's have coffee. Nalaki ang mga mata niya nang bigla itong pumayag. Talaga? Yes, saan mo ba gusto? Siya na nga nagpasya kung saan sila pupunta at pigil na pigil si Peachy na mainis nang magpaalam siya rito. Hindi ka na ba magpapalaboratory? Pahabol na tanong ni Peachy sa kanya habang nakasilip sa bintana ng kotse ni Noah kung saan siya nakasakay. Bukas na, mag-ingat ka pa uwi. Wala naman na siyang schedule sa ngayon kaya libreng-libre siya. Ngayong wala na tayo sa ospital, sabi mo nga sa akin, may sakit ka ba talaga? Tanong ni Noah pagdating ng mga in-order nito para sa kanila. Nahihiyang ngumiti siya. Wala, gusto lang talaga kita makita. Napangiti ito bago sumagot. It's good to see you again, Jack. Naalala mo ko? Gulat na tanong niya sa lalaki na tawagin siya nito sa palayaw niya noon sa ampunan. Ang lapad ang ngiti ni Noah nang sagutin siya. Of course, hindi ko makakalimutan ng mga mata't ngiti mo. Kumusta ka na? At saka bakit kailangan naka-cover up pa yung buhok mo at mukha mo? Kasi baka may makakilala sa akin eh. Why? Hindi ka ba nanonood ng TV o ng movies? Wala akong panahon. Bakit? Sikat ka na ba? Hindi naman masyado. Naalala mo nung una tayo nakita sa ospital? Di ba ikaw din yung attending physician ko noon? Yes, ang sabi sa akin, naitula ka sa hagdan ng People's Park. Nangyari sa akin yun dahil sa trabaho ko, hindi yun aksidente. Someone hurt you? Hindi na mahalaga yun. Anong hindi mahalaga? Hindi man seryoso ang tinamo mong sugat, delikado pa rin yung nangyari. Maswerte ka lang at hindi nabagok ang ulo mo. Bakit ka naman sinaktan? Ano bang trabaho mo? Kontrabida. Pabulong niyang sagot. Imbes mainis sa tawa si Noah, ay naaliw pa siya. Ano nakakatawa sa sinabi ko? Totoo yan ang trabaho mo? Oo, hindi ka ba naniniwala? Akala ko doon gusto mong maging teacher. Paano ako magiging teacher wala nga akong tiyaga sa mga bata. Mas lalong lumakas ang tawa ni Noah. Yeah, I remember. Ikaw palagi nagpapatahimik sa mga kasama natin sa ampunan kapag nag-aaway-away na sa pagkain. Wala kang tiyaga sa mga bata noon pa man. Madali ka magalit. Akala ko, nakalimutan mo na ako. Of course not. Ang totoo niyan, nung mabawi ako ng parents ko sa ampunan, sinubukan kitang hanapin. Kaso ang sabi ng mga staff sa ampunan nakuha ka na rin ng daddy mo. Kamusta ang buhay pagkatapos natin maghiwalay noon? Yun, hindi rin naman naging masaya. Kinuha lang ako doon ng tatay ko pero hindi naman kami nagkasama na maayos. Palagi rin akong inaalagaan ng ibang tao. Hindi siya permanenteng nandito sa Pilipinas. Minsan niya lang ako kung isama sa Australia. So, dito ka nag-aral? Tumango si Jessie. Ayoko rin naman sa Australia. Hindi ako magaling mag-English. Ang cute mo pa rin. Cute? Hindi ako cute Maganda ako. Of course, maganda ka naman talaga. Huwag mo na nga akong bulahin. Ikaw, kumusta ka? Paano ka nahanap ng mga magulang mo sa ampunan nun? At saka bakit hindi ka na nagpaalam sa akin? Biglaan din ang mga nangyari. Naalala mo nung magpunta tayong lahat nun sa Luneta Park? May mga reporters. Sa balita sa TV ako nakita ng mami ko. Doon na sila nakahanap ng lead kung nasan ako. So, alam mo na talaga na mayaman ka. Bakit hindi mo sinabi sa mga tao sa ampunan nun? Wala akong tiwala sa mga tao nun. Isa pa, natatakot ako may kumuha ulit sa akin. Kakatakas ko lang nga sa masasamang tao
Kaya nung maramdaman kong ligtas sa ampunan, hindi na ako nagsalita. Ikaw talaga. Ang tagal din nating naging magkasama ron. Ayos lang, naging masaya naman ako habang naroon tayo. Talaga? Oh, all because of you. Puro ka naman biro. Kanina sinasabi mong cute ako, tapos ngayon naging masaya ka sa ampunan dahil sa akin. Eh hindi nga lagi masarap ang pagkain natin nun sa ampunan. Kahit na hindi masarap ang pagkain natin, palagi namang masarap ang kwentuhan natin. Ang daming pang kalokohan. Para silang nagbalik sa nakaraan habang magkasamang nagkakape at nagmemeryenda. Hindi na tuloy nila namalayan ang oras. Ang merienda nila ay naging dinner sa sumunod nilang pagkikita. Napadalas pang pagkikita nila na pati sa sariling bahay ng lalaki ay naimbitahan na siya nito. Nakita na naman tuloy niya ang pamangkin nitong si Tim na tila ayaw sa kanya. Dinilaan lang siya nito bago nagtago sa likod ng mami nito na ate ni Noah. Naimbitahan siya ng binata sa bahay ng mga magulang nito para sa isang family dinner at para na rin daw maipakilala siya sa buong pamilya. Iha, ito ang specialty ko, tikman mo. Maggiliw na alok ng mami ni Noah sa kanya. Halos lahat yata doon ay gusto siya, maliban na lang kay Tim. Paano ba namay nilapitan siya nito para lang ibuhol ang buhok niya sa silya? Hindi niya agad yun napansin. Ang akala niya, pinaglalaroan lang nito ang buhok niya. Nagulat na lang siya nang hindi na siya makatayo doon. Pinigilan niya ang sariling mapasigaw. Si Noah naman na galing banyo ay nabigla din. Tim, anong ginawa mo? Humagikik lang ang bata saka tumakbo papunta sa yaya nito. OMG, sorry, I'm sorry. Paulit-ulit naman nasabi ng kapatid ni Noah. Huwag kang malikot, ako na magtatanggal ng buhon. Masuyong sabi ni Noah, saka dito matyagang inalis ang pagkakabuhol ng mga himla ng buhok niya. Aray, medyo masakit. I'm sorry. Hindi na nga nagalit si Noah dahil ang ate na ito ang napangaral sa sarili nitong anak. Pasensya ka na sa ginawa ni Tim. May iba kasi siyang gustong maging tita. Ayaw niya sa akin? Parang gano'n na nga. Pero ayaw mo sa gusto niya maging tita. Wala naman talagang pakialam si Jessie kung ayaw sa kanya ni Tim. Ang mahalaga sa kanya ay walang ibang babae sa puso ni Noah. She's okay, kaso may iba na akong gusto. Napangiti na siya. Sino gusto mo? Ako? Natawa si Noah. Hindi rin itinanggi na lalaki ang bagay na yun. Mas lalo pa nga nitong pinatunayan sa kanya na tama siya dahil sa araw-araw nitong pakikipagpalitan sa kanya ng text message. Palagi rin siya nitong kinukumusta at madalas din silang lumalabas ang biglaan kapag pareho silang hindi abala sa kanya-kanya nilang trabaho. Unti-unti, natanggap din ni Peachy na para sa kanya si Noah. Sa umpisa lang yan masaya. Mapait na sabi ni Peachy habang pinapanood siyang minemika pa ng staff niya habang kausap niya sa chat si Noah. Inggitera. Nagbabangayan lang sila ni Peachy katulad ngayon pero alam naman niyang may pakialam ito sa kanya at mahalaga rito ang kaligayahan niya. Kaya tinanggap na lang ng kaibigan niya ang umuusbong nilang relasyon ni Noah. Hindi ako naiinggit no, mabuti nga yun para hindi ka na nagmamaldita. Napangiti na lang siya sa sinabi ni Peachy na ang tinutukoy ay ang mga pagpapractice niya sa pang-aalila para mapangatawanan ng role niya sa teleserye project na ginagawa nila. Asaka ako, nagka-jowa na, ikaw hindi pa, pagbibigyan na kita. Thank you pero feeling ko kahit hindi ka pa magparaya, ako pa rin ang pipili ni Noah. Natawa na lang siya nang umikot ang eyeball si Peachy ng 360 degrees. Hindi ko alam pero parang inuugali mo na yung ugali ni Agatha sa totoong buhay Ganun talaga, kailangan ko maging siya para mas maging makatotohanan yung mga eksena ko. Talaga lang Ay, tumatawag siya. Kayo maingay Excited niyang sabi bago sinagot ang tawag ni Noah. Hello? Hi, busy ka ba? Hindi pa naman start ang shoot. Bakit napatawag ka? Wala lang. Gusto ko lang na makita ka at marinig ang boses mo. Kinilig silang lahat doon. Maging si Peachy na nagtatampo pa ay nakita niyang halos maihirin sa kilig. Ikaw naman, nakita pa lang tayo kahapon sa video call Hindi ba pwedeng misa-misa agad kita? Are you free tonight? Oo, pagkatapos ng shooting. Bakit? Susunduin kita. Nakalib ako sa trabaho. Ito yung first time kong mag-leave kaya naprobahan agad. Saan naman tayo pupunta? It's a surprise. Just wear your usual. Okay, see you later. Pagkatapos ng tawag na yon ay binalya-balya pa siya ni Peachy at ng makeup artist niya. Sobrang sige ng mga ito para sa kanya.
Dahil super inspired siya at hindi galit sa mundo, ay nakailang take sila sa isang eksena dahil masyado raw malambot at mabait ang pagkakasampal niya sa kaeksenang si Yulia. Sampalan yun ng bida at ng kontrabida, pero mas pangbida daw ang sampal niya. Yun na ang huling eksena niya para sa araw na yon, kaya naman para matapos na, pinalabasan niyang dragona at demonyitang si Agatha sa sistema niya. Naging mainit ang sampalan, kaya naman puring-puri siya ng direktor. Kahit si Lulia na talagang mabait sa tunay na buhay ay napabilib niya. Kaso, mukhang hindi pa rin masaya ang pinaka-boss niya sa agency. Bago ka pala umalis, may gustong ipasabi sa'yo si Madam D. Sabi ni Peachy habang tinutulungan siya magtanggal ng make-up. Ano raw? Gusto ka raw niyang bigyan ng bida role. Yung parang kay Yulia. Kaso napakapangat ang image mo sa mga tao. Paano hindi ka rin kasi palangiti sa tunay na buhay? Sa amin ka lang hindi masungit, lalo na kay Doc Noah. Sinabi mo na ba sa kanya na gusto ko pa rin maging kontrabida? Sinabi ko na yan, pero career upgrade to, Jessie. Tsaka hindi ka ba natatakot talaga na baka mapatay ka na lang ng mga taong galit-agad kay Agatha? Yung matandang nanulak sa akin sa Tagaytay, nag-sorry na, wala na yon. Gaga ka talaga. Eh hindi lang naman yun ang nagbabanta sa buhay mo. Palibhasa kasi, hindi ka nagbabasa ng mga comment online. Kaya wala kang kaalam-alam sa mga memes tungkol sa'yo. Ay, hayaan mo na, okay? Eh hindi rin naman ako palaging nasa labas. At saka lumabas man kami ni Noah, balot na balot naman ako. Alam mo, ayoko na makipagtalo sa'yo kasi alam ko namang masaya ka sa pagiging kontrabida. Pero nagigets ko kasi ang punto ni Madam T. Gusto niya mag-grow ka bilang actress. Paano ka magiging sikat kung matatypecast ka sa pagiging kontrabida? Pag-iisipan mong maigi. Hindi ka pa masyadong matagal sa industriya. Baka naman pagkatapos itong teleserye ni Yulia, matapos na rin ang karir mo. Ang mga salita ni Peachy ang baon niya sa isipan hanggang sa magkita na sila ni Noah. Dinala siya ng lalaki sa Subic at sinama sa private yacht. Ang ganda ng paligid, ngunit tulala lang siya. At iniisip pa rin ang mga sinabi ni Peachy sa kanya. Mahal niya ang trabaho niya, hindi lang dahil sa iyon na nagbibigay sa kanya na maginhawang buhay ngayon, kundi iyon ang naging outlet niya para mailabas ang lahat ng galit niya sa mundo. Ayaw naman niyang mawala sa kanya ang kanyang karera. Are you okay? Is something bothering you? Puntag ni Noah sa kanya habang nakatulala siya sa kawanan sa gitna ng dagat. Okay lang ako, pasensya ka na ha. May ino-offer kasi sa akin yung boss ko. Gusto niya magbida naman ako hindi naman ako sanay sa ganong role. I will be honest with you. Na magkita tayo ulit, sinubukan kong panoorin ang ginagawa mong teleserye, pati yung mga tapos na. You are a great actress. Pero sa tingin ko, mas maganda nga kung magiging bida ka. Talaga? Tumango ito. Napatitig siya sa mukha nitong nakatanaw din sa malayo. Masyadong malanghel ang mukha mo para maging kontrabida. Hindi niya maiwasang kiligin na naman. Huwag kang ganyan, palagi mo akong binabola. Baka maniwala na talaga ako sa'yo at masanay ako sa mga word of affirmation mo. Di masanay ka. Wala naman akong balak na humintong ipalam sa'yo kung gaano ka kaganda at kagaling sa ginagawa mo. Pag-isipan mong mabuti ang alok nila sa'yo. Malay mo, mawala na mga death threats sa'yo kapag nakita ka na nila sa karakter na mabait. Wala naman talaga akong pakialam sa mga death threats na yan. Wala akong pakialam, samantalang palagi ako nag-aalala sa'yo. Mabuti na lang at ina-update ako ni Peachy sa tuwing hindi mo masagot ang mga tawag at chat ko. Ano? Pinababantayan mo ko kay Peachy? Hindi naman sa ganun. Nanghingi lang ako ng update dahil nag-aalala ako. Dahil sa mga sinasabi ni na Peachy at Noah tungkol sa mga death threats na yon, ay na-curious na rin siya. Habang nagpapahinga siya sa kwarto sa loob ng yate at naghahanda naman si Noah ng dinner, ay sinubukan niyang basahin ang mga online death threats niya sa comment section. Nagulantang siya sa mga nabasa niya. Inis na inis nga ang mga tao kay Agatha. At may iilan na sa kanya mismo na iinis dahil masungit daw siya at mukha talagang kontrabida sa tunay na buhay. Ang hindi alam ng lahat ay masyado siyang maawain sa lahat ng inaapi. Kahit siya minsan naaawa na kay Yulia sa mga ipinapagawa sa kanya ng script, lahat ng ugali ni Agatha ay kabaliktaran niya. Sadyang magaling lang siyang umarte at napapangatawanan niya ang karakter na yun. Magko-comment sana siya para ipagtanggol ang sarili nang makita ang profile ni Noah. Bagong gawa yun at mukha nagkaroon lang ito ng social media para ipagtanggol siya. Lahat yata ng masasamang comment tungkol sa kanya ay sinagot ito. At naaaliw siya dahil ang isang magalang at soft-spoken na doktor na katulad dito ay biglang nag-rant sa social media.
Ang pinakapunto ng kanyang unofficial boyfriend ay hindi dapat nagsasalita mga taong yun na masama at nagbabanta sa kanya dahil walang nakakaalam tungkol sa personal niyang buhay, kundi ang malalapit na tao sa buhay niya. May sinabi pa si Noah tungkol sa pagiging magaling niyang aktres. May mga tao na tuloy ang nag-iibang tingin sa kanya. Jess, the food is ready. Tara na. Sige, susunod na ako. Nagbihis siya ng damit na inihanda ni Noah. Pagkalabas niya ay sumalubong sa kanya ang isang romantic candlelight dinner for two sa ilalim ng mga bituin. Wow, ang dami mo namang pinirepare. Sana tinulungan na lang kita. That's okay. Alam ko maghapon ng shooting yun at pagod ka sa sampalan yun ni Julia. Kaya mabuti na lang at hinayaan mo ako mag-prepare. Madali lang naman ang mga dish na yan. Have a seat. Thanks. Tinikman niya mga inihain nito at talagang na-enjoy niya lahat. Ang sarap. Doktor ka ba talaga o chef? Mabuti naman at nagustuhan mo. Habi ko lang magluto. Ang swerte naman na mapapangasawa mo. Maswerte rin naman ako sa'yo. Natigilan siya. Hindi siya makapaniwalang sinasabi sa kanya yon ni Noah. Ibig sabihin ba niyan, ako mapapangasawa mo? Kung okay lang sa'yo. Hindi pa nga nagiging Natigilan siya sa pagsasalita nang maglabas ito ng kahita mula sa bulsa nito at inilapag yun sa tabi ng plato niya. Ano to? Will you be mine, Jessie? Ha? Ngumiti na naman ito. Yung tipo ng ngiting nakakalaglag ng panty. Imbes na ulitin ang sinabi ay naglahad ito ng kamay. Ibinigay niya rito ang kamay niya. Ang sabi ko, pwede bang akin ka na lang? Ako na mag-aalaga sa'yo. Ako nang poprotekta sa'yo. Kung gusto mo, ako na rin ang bahala sa'yo. Habang buhay. Kung hindi ka pa handang magiging Mrs. Noah Zaldana, pwede bang maging boyfriend mo muna ako? Wala pa siya nakakarelasyon kahit kailan. Ngayon pa lang din naman siya niligawan ng ganoon. 13 na siya nang balikan siya ng tatay niya. Paminsan-minsan dinadala siya ng ama sa Australia. At dahil banyaga sa kanyang bansang yon, kinakailangan niyang palaging magmukhang matapang para walang mang-api sa kanya. Basically, sanay siyang palaging mukhang galit kaya walang nagtatangka sa kanyang lumapit kahit babae. Sino walang ang nakakakilala sa totoong siya. Bilang wala namang ibang taong nakapagparamdam sa kanya ng ganoon, hindi na siya tumanggi pa sa alok nito. Siya na nagsuot sa sariling daliri ng singsing. Maganda, bagay sa akin. Kinikilig niyan sabi. Pero mas kinilig siya nang halikan ni Noah ang kamay niya. Kasing kinang nangiti man diamond na yan. Wala akong ibang gusto kung hindi mapasaya ka. Ako rin. Kakalimutan na natin ang mga malulungkot na nangyari sa nakaraan, okay? Tumango si Noah saka paulit-ulit na hinalikan ang likod ng palad niya. Sa mga sumunod na buwan, naging tila roller coaster ang relasyon ni Noah at Jessie. Sa kabila ng pagiging abala nila sa kanya-kanyang trabaho, nakakahanap pa rin sila ng mga paraan upang magkasama. Minsan, hinihintay niya si Noah sa labas ng ospital. Nakabalot siya ng hoodie at mask. Nakaupo sa backseat ng kotse na minamaneho ni Peachy. Hindi sila makakain sa magaharbong restaurant dahil sa image niya, kaya madalas ay take-out na lang ang paborito nilang bulalo sa Tagaytay. Saka sila magkukwentuhan tungkol sa mga nangyari sa maghapon habang nakatanaw sa ilaw ng lungsod. Kumusta mga pasyente mo, Dok? May mga babae bang papansin? Tanong ni Jessie habang sinisimot ang sabaw. Walang ganoon. Masaya rin ako kasi okay na si ate. Ikaw, ilang beses mo sinampal ang mukha ni Julia ngayon? Balik tanong ni Noah na nakangiti kahit pagod ang mga mata. 2 lang, pero yung huli talagang tumalsik ang wig ni Julia. Yung bangsiya kasi wig lang yun eh. Grabe si Direk Hill. Gusto talaga niya yung parang totoo na. Sabi ko naman sa sarili ko, Jessie, isipin mo yung mga nambubuli sa'yo ng bata ka. Ibigay mo lahat ng galit mo. Kaya yun na magayata mukha ni Julia. Masiglang kwento ni Jessie. Sinasabayan pa ng demonstrasyon ng pagsampal. Imbes maawa sa sinampal niya kanina, ay mas nagalala pa si Noah sa kamay niya. Pasakit siguro ang kamay mo ka sa sampal sa kanya. Pagkasabi niyon ay hinalikan pa ni Noah ang palad niya. Let me make it all better. Napangiti na lang siya. Ang mga ganoong simpleng sandali ang nagpapatibay sa kanilang relasyon. Sa maghapon niyang pagiging si Agatha, ang mga oras kasama si Noah bilang siya ang pinakapaborito niya. Siya nga pala, may lakad ako bukas. Sama ka? Biglang tanong ni Noah sa kanya.
Hey naku, may lakad din ako eh. Next time na lang siguro. Importante kasi yun. I understand. Hinalikan nito ang noon niya. Mag-iingat ka sa lakad mo baka naman may manulak na naman sa isagdan. Napahigik siya sa pagkapraning ng kanyang nobyo. Alam naman ni Jessie na walang mananakit sa kanya dahil pupunta lang siya sa bahay ampunan bukas. Bago pa niya makita ulit si Noah ay iyon ang tanging bakasyon niya. Walang iba nakakaalam na ginagawa niya yon at ayaw niya ring abalahin pang nobyo para lang samahan siya. Dahil alam niyang abala din itong doktor. Marami pa namang ibang araw. Isa pa, malayo ang Bataan para isama niya ito. Naihanda naman na nila ni Peachy ang mga ipamimigay sa mga bata kaya pupunta na lang siya doon para makipaglaro sa mga bata. Pagdating ni Jess sa Bataan kinabukasan, sinigurado niyang hindi siya maaabala ng kahit sino kaya wala siyang dalang gadget. Ayaw na ayaw niya kasing kumukuha ng pictures sa mga pinupuntahan niyang bahay ampunan para na rin sa seguridad ng mga batang binibisita niya. Si Peachy naman ay mas piniling huwag ding sumama ng araw na yon para sa isang blind date, kaya siya lang mag-isa ngayon. Nagulat siya na makakita ng madaming volunteers sa araw na yon, kaya ipinaliwanag sa kanya ng namamahala sa ampunan na may nag-volunteer din ng mga doktor para i-check ang mga bata. Sinabi naman niyang walang problema sa kanya kahit may ibang tao. Ang mga bata lang naman talaga ang paka niya doon kaya naman itinuloy niya pa rin ang pakikipaglaro at pagpapakain sa mga ito. Nagulat na lang siya nang makita si Noah sa isa sa mga tent sa hardin ng bahay ampunan. Babe? Gulat at tanong nito saka lumapit sa kanya. Babe, itong lakad mo? Oo, hindi mo naman agad sinabi na dito ka rin pala pupunta. Akala ko kasi busy ka kaya hindi na kita in-invite. Napangiti ito bago siya hinalikan sa noo. So, ikaw paling sinasabi nila na anghel na nagbibigay dito ng pagkain at mga laruan. Nahihiyan tumango siya. Hindi naman ganong malaki ang naibibigay ko pero kahit paano meron. Tinitigan siya ni Noah na tila proud na proud dito sa kanya. Maganda na, mabait at humble pa. Grabe, napakaswerte ko talaga. Bilang abala si Noah sa medical mission, siya na may naging abala rin sa pagpapakain sa mga bata. Masaya siyang malaman na iisa pa rin ang misyon ng mga puso nila, ang makatulong sa mga katulad nilang tumira sa bahay ampunan. Kotse ang dala ni Jessie ng araw na yon habang si Noah ay nakasakay sa van ng ospital. Kaya sa pag-uwi, nagpresenta nobyo niyang ipagmaneho siya. Pagkadating nila sa bahay niya ay sabay pa silang nagulat na makakita na lalaking naghihintay doon na may hawak pang mga bulaklak at tsokolate. Kasama ito ni Peachy. Boyfriend mo, Peach? Boyfriend ka dyan, hindi no? Hindi mo ba siya kilala? Napakunot agad na noon niya, lalo na nang ialok sa kanya na lalaki ang kamay nito. Hi, my name is Carlos. Nice to meet you in flesh and bones. Jesse Zimmerman. Sa loob ng bahay, ipinaliwanag ni Peachy sa kanya na si Carlos ang napili ni Madam D na maging ka-love team niya at para mas maging makatotohanan. Kailangang iwasan muna niya lumabas kasama si Noah at kay Carlos siya dapat palaging sasama. Ayoko, Peachy, ayoko! Mariin yan sabi habang sinusundan siya ni Peachy sa kwarto niya. Iniwan niya sa labas ng bahay ang lalaki. Si Noah naman ay hindi rin nagpumilit na pumasok. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi ako makikipag-love team. Ayoko maging bida. Ayoko may pupunta lalaki dito bukod kay Noah. Utos ng kataas-taasan to. Natanggap ko nang ikaw talaga ang mahal ni Noah at wala akong kinalaman sa mga nangyayari. Nakilala ko lang din ngayon si Carlos. Huwag akong pagalitan mo, ha? Kakausapin ko si Madam. Ora mismo ay tinawagan niyang boss niya. Pero kahit siya ay walang nagawa sa desisyon ng babae. Nanganganib daw ang karera niya at bilang pagsagip sa kanya, kailangan niya si Carlos para maalis ang kanyang kontrabida image. Kaya kinabukasan, sinubukan niya sabihin yon kay Noah. Ngunit abala naman ng lalaki at hindi sila nakakapag-usap na maayos. Kaya naman idinaan na lang niya sa mensahe ang pagpapaliwanag. Hindi sumagot si Noah kahit tabasan itong mensahe niya, kaya naman natuloy ang love team nila ni Carlos bago pa man matapos ang teleserye nila ni Julia. Nakuha niya lang ang sagot na kailangan niya na maging libre si Noah at napuntahan siya sa huling taping ng teleseryeng ginagawa niya kasama si Julia. I'm sorry babe, I was too busy last week. Hindi ko na masagot ang message mo. Yun ang sabi ng nobyo niya. Alam naman ni Jessie na bukod sa daily schedule nito sa ospital, ay may pinupuntahan ding medical convention.
Okay lang, patapos na rin kami. Mag-dinner tayo Bulong niya habang pinagmamasdan ng binata. Mahintay mo ba ako? Of course. Matyagangang naghintay si Noah sa kanya, pero ang patapusan nilang taping ay tumagal pa ng hanggang madaling araw. Kaya naman ang dinner nila ay naging almusal na. Matyagang naghintay si Noah sa kanya sa kotse nito at iyon na rin ang ginamit nila sa pagbalik sa Maynila. Hindi na rin sila nagkaroon pa ng oras sa pumunta sa restaurant para kumain. Dumaan na lang sila sa drive-thru at doon sa kotse nila pinag-usapan ang lahat habang nagmamaneho ito. Ano? So, totoo pala sinasabi ng Carlos na yun. Ani Noah. Nakausap mo siya? Nung gabi nakita natin siya sa tapat ng bahay mo, sinabi niya sa akin na siya na yung bago nobyo mo. Sinabi niya yun? Pinalalayo niya ako sa'yo, as a matter of fact. Pero sinabi ko sa kanyang ikaw lang makapagsasabi nun sa akin. Ay, pasensya ka na talaga, Noah. Kailangan ko itong gawin para sa trabaho You mean, hindi mo talaga gusto lalaking yun? Seryoso ka ba sa tanong mo? Ikaw ang gusto ko, no? Pakakasal pa tayo, di ba? Then, marry me now. Hindi pa talaga pwede. Maganda naging pagtanggap sa amin ng mga tao nang ipakilala kaming love team. Nabawasan na rin yung mga bashers ko. Kailangan nang namin ipagpatuloy hanggang sa makakuha na ako ng mas magagandang roles. Paano kung magustuhan mo na siya? Sabi ng mga nakakakilala sa Carlos na yun, wala pa nakalab team yun na hindi naging tunay na nobya. Baka magising na lang ako isang araw na nakikipaghiwalay ka na. What? Wala ka bang tiwala sa akin? Meron, sa lalaking yun, wala akong tiwala. Noah, please. Please what? Maniwala ka sa akin, hindi ko siya magugustuhan. Hindi. Isa pa katulad mo, wala rin akong tiwala sa lalaking yun. Kaya sinisiguro kong palagi kong kasama si Peachy kapag kailangan namin makita magkasama. Kung ano man ang mababalitaan mo, huwag mong papaniwalaan. Parte lang yun ng trabaho ko. Pero ikaw yung buhay ko. Nakita niyang kumalma ng doktor sa sinabi niya. Napahinto ito sa pagmamaneho saka kinabig ang batok niya. Magkadikit ngayon ang mga noon nila habang bumubulong ito ng paumanhin. I'm sorry. Sorry sa mga nasabi ko. Takot lang ako mawala ka pa sa akin. Hinaplos si Jessie ang pisngi ng nobyo bago ito ginawaran ng halik sa labi. Hindi ako mawawala sa'yo, I promise. Niyakap niya si Noah saka ito kinintala ng halik sa leeg. What are you doing? Giving you an assurance. Medyo madilim pa sa bahaging yon ng kalsada, kaya naman walang nakaawat sa kanya na bigyan ng nobyo ng mapanghahawakan. Buong puso niyang ipinagkaloob dito ang lahat-lahat sa kanya sa loob ng sasakyang yon. Para kay Jessie, sulit ang pag-iingat niya sa kanyang sarili dahil naibigay niya lang yon sa kanyang unang pag-ibig. Oo nga't musmos pa lang sila noon ni Noah, pero batid din niyang iba ang sigaw ng damdamin niya para dito buhat pa noon. Nakumpirma niya lang yon nang muli silang magkita. You're so silly. Ani Noah bago siya pinupog ng halik sa mukha. Bakit gusto mong gawin to? Gusto ko malaman mo na sa'yo lang ako. Iyon nga ang pinanghawakan ni Noah. Tahimik siyang nanonood sa malayo habang nagtatrabaho ang kanyang nobya. Totoong may tiwala siya kay Jessie, kaya araw-araw niyang tinatanggap na kailangan itong makasama ang Carlos na yon. Kahit pa nga banas na banas siya sa mga sinabi nito noon. Bro, girlfriend mo na ba si Jessie? Bakit? May problema ba? Meron, kasi ako na yung bago niyang boyfriend. Sino may sabi? Alam mo, sa trabaho namin, ang mga tao masusunod, ang mga fans. Ngayon akong best choice para kay Jessie para hindi siya malaos agad. Sino ka ba sa akala mo? Mag-research ka, Brad. Carlos Lopez. Kung ako sa'yo, lalayon ko na si Jessie. Hindi ka makakabuti para sa career niya. Marami pa siyang pwedeng marating kasama ako. Nagpigil siya ng sarili. Ayaw niyang makagulo sila doon. Lisensyado siyang doktor at hindi niya isasangkalan ng propesyon niya sa kahit na anong dahilan. Gusto niya mapanatili ang karera niya para kapag nagpasya na si Jessie na magpakasal sa kanya, ay mas mabigyan niya ito ng magandang buhay kahit hindi na ito maging artista. Si Jessie lang makakapagsabi niyan sa akin. Hindi ko siya lalayuan. Ako ang boyfriend niya at wala akong magagawa doon. Yun lang ang sinabi niya bago siya umalis. Sa effort ni Jessie na makasama siya, alam niyang wala siyang dapat na ikabahala. Ngunit unti-unti siya nakakakita ng pagbabago, lalo na sa kung paano sumugot si Jessie sa mga interview, katulad ngayon. Kasalukuyan siyang kumakain ng pananghalian sa opisina niya habang wala pang pasyente.
Kasabay niyon ay pinanonood niya ang live interview ni na Jessie at Carlos sa TV. Sa itsura ng dalawa, marami ang mag-iisip na totoong may namamagitan sa mga ito. Hawak ba naman ni Carlos ang kamay ni Jessie habang sumasagot sa mga tanong? May pagkakataon pang hinahalikan ni Carlos ang kamay ng nobya niya at makikita sa kamera na tila ine-enjoy yun ni Jessie. Muntik nang mabasag sa kamay niya ang kinukuyumos niyang baso. "Doc, may kailangan kayo?" Tanong ng nurse sa kanya. Maagap niyang pinatay ang TV. Wala. May nakaschedule ba ngayong after lunch? "Meron po, maaga po si Mrs. Torres." Okay, sige. Give me 5 minutes. Papasukin mo siya after. "Sige po." Habang nagpapakaabala siya sa mga pasyente niya, ay hindi niya may alis sa isip ang mukha ni Jessie kanina. Kung hindi totoong kaligayahang yun, bilib na talaga siya sa kasintahan sa galing nitong umarte. Napapaniwala na rin siya na para bang gusto nga nito ang presensya ni Carlos. Mabilis niyang kinalimutan ang isiping yun. Wala siyang ibang gusto kung hindi ang maging maligaya ang kanyang nobya, kaya pinipigil niya ang sariling makaramdam kahit kaunting selos. Alam niya kung gaano kahalaga kay Jessie ang karera nito at wala siyang intensyon na baguhin ang isip ng babae dahil lang sa insecurities niya. Ngunit habang tumatagal, mas nawawalan ito ng oras para sa kanilang dalawa. Hindi rin magtagpo ang mga schedule nila dahil sa tuwing hindi siya abala, ito naman ang busy sa shooting o di kaya'y sa mga endorsement. Samantala ay hindi na alam ni Jessie kung paano pa niya pagkakasyahin ang 24 oras niya sa araw-araw. Naroong kailangan niyang magpunta sa guestings, mag-post para sa mga bagong endorsements, at magtiis sa mga eksena nila ni Carlos sa bago nilang teleserye. May nakaline up ang pelikula. Madalas pa siyang yayain sa mga pub ni Carlos para sa publicity. Huwag ka nang tumanggi. Hindi naman kita lalasingin eh. Isa pa, kasama natin si Peachy. Iyon ang pangako ni Carlos sa tuwing yayayain siya. Kaya para na lang hindi siya kulitin ay pumapayag siya basta kasama si Peachy. Malasing man siya, alam niyang safe siya. Dahil doon, mas naging maugong ang tambalan nilang dalawa. Maraming fans din ang naghihinala na totoong sila ni Carlos kaya mas lumaki ang fanbase niya. Bukod sa unti-unti niyang pagsikat bilang artista, kailangan niya ring maging responsableng nobya kay Noah. "Saan ka pupunta?" Ilang beses na siya nahuhuli ni Peachy pero alam niyang palagi naman siya nitong palalagpasin, kaya hindi na siya nagsisinungaling dito. "Pupunta ako sa ospital. Dadalang ko si Noah ng pagkain. Sama ka?" "Alam mo naman na bawal ka makita ng mga taong may kasamang ibang lalaki, di ba?" "Alam mo rin naman na hindi mo ako mapipigilan sa ganyan, di ba? Gagawa ako ng paraan. Ilang linggo na kami hindi nagkikita ni Noah." Napakamot na lang sa ulo si Peachy. "Basta wag mong sasabihin na hindi kita binalaan ah." "Oo na. Hiniram ko ulit ang damit mo. Alis na ako. BRB." Wala nga nakapigil kay Jessie na makita si Noah ng araw na yon at ang pagtakas niya ay naging worth it. Lalo na nang maabutan niya si Noah na walang ginagawa sa loob ng doctor's sleeping quarters. May access na siya doon nang bigyan siya ni Noah ng susi. Walang tao kaya sinamantala niya ang pagkakataon. Niyakap niya ang nobyo. Ganoon na lang ang gulat niya nang maramdaman ang init ng balat ng lalaki at ang pangangatog nito. "Noah, ano nangyayari sa'yo?" Hindi nagsasalita ang nobyo niya kaya pilit niyang ipinihit ito. Pagbukas niya ng ilaw ay bigla na lang sumuka ang binata. Mabilis siyang tumawag ng mga nurse. May mga nag-asikaso naman kay Noah pero hindi niya maiwasang mainis sa sarili dahil hindi man lang niya alam kung ano ang gagawin sa mga ganong pagkakataon. Nagmasid siya para matuto, ngunit sadyang palpak ang bawat kilos niya. Dumating pa sa puntong napagalitan pa siya ng mga nurse dahil nakikialam siya sa pagpupunas sa nobyo niya. Gusto niya sigawan ng mga ito pero wala namang may alam na siya ang nobya ng doktor. Lalong hindi siya kilala ng mga ito dahil sa disguise niya. Kaya nag-iwan na lang siya ng mensahe sa binata bago umalis. Ang sagot na nakuha niya mula kay Noah pagkaraan ng 1 linggo ang biglang nagpaguho sa mundo niya. Itigil na natin to, Jess. Pagod na ako. Nabasa yun ni Peachy ngunit imbes na suportahan siya sa kagustuhan niyang sugurin si Noah, ay pinigilan pa siya nito. "Wag na, Jessie. Sasayangan mo lang oras mo." "Hindi, Peach. Kailangan ko lang makausap si Noah. Baka nabibigla lang siya." "Jessie, tumigil ka na. Nakausap ko na si Noah. Ayaw na niya, okay?" Niyakap na lang siya ni Peachy nang ibuhos niyan todo ang iyak niya.
Pagkatapos ng araw na yon, nawala na siya ng gana sa lahat ng bagay. Hindi na rin siya masyadong nakakakain pero suka pa rin siya ng suka. Kung hindi pa siya ipinabuhat ni Peachy sa mga staff ay hindi siya madadala nito sa ospital. Doon sumabog sa kanila ang isang balitang hindi niya inaasahan. Jessie, ano to? Buntis ka? Tinakasan yata ng dugo ang buong mukha niya dahil sa narinig. Bago pa siya nakapag-react ay tinakasan na rin siya ng ulirat. Nagising na lang si Jessie na kasama na niya sa private room si Madam D, Carlos at Peachy. Mabuti naman at gising ka na, sabi ng boss niya. Nakarating na sa akin ang balita, Jessie. And I think this is a perfect timing para malaman ng mga tao na si Carlos ang ama ng anak mo. Ano? Nanghihina at hindi makapaniwala niyang tanong. You heard me, si Carlos ang aako sa bata. Napatingin siya sa mukha ni Carlos sa parang kinikilig pa. Alam mo naman, Madam D, okay lang sa akin. Si Jessie naman yan eh. Napabaling naman ang tingin niya sa kaibigan si Peachy. Napayuko na lang ito. Alam niyang hindi sang-ayon ang kaibigan sa bagay na gustong mangyari ni Madam D, pero wala itong magawa. Hindi ako papayag. Hindi naman si Carlos ang ama nito. Peachy, ano ba? Sorry, Jess. Alam na ni Noah na buntis ka at ipinagpalagay niya agad na si Carlos ang ama. Pag-iyak na lang ang nagawa niya at ang magsisigaw sa galit. Mga baliw kayo! Hindi niyo to pwedeng gawin sa akin! Aba, Jess, baka nakakalimutan mo. Ako nagpasikat sa'yo. Kailangan mo magbayad ng utang na loob. Kung ipababahid ko ang pagkatao ng anak ko, mabuti pang kunin niyo na sa akin na lahat. Agad na kinausap ni Peachy ang boss nila. Naku, Madam D, wag po kayo makikinig sa kanya. Kakausapin ko po si Jessie. Dito lang ako. Just call me when you need me. Sabi pa na nakakainis niyang ka-love team. Hindi na niya hinintay na balingan pa siya ni Peachy. Akma na siyang magtatanggal ng swero nang pigilan siya ng kaibigan niya. Jessie naman please. Mag-isip ka nga. Sa tingin mo kapag nalaman ni Noah na may anak kayo, babalikan ka niya? Hindi siya nakaimik. Ni hindi sumubok si Noah na makausap siya ng personal. Nakipaghiwalay lang ito sa kanya sa pamamagitan ng isang mensahe. Ano nga naman ang tsansa na maaari makinig ito sa kanya ngayon? Pinakalma siya ni Peachy at nangako pa ito sa kanya. Susubukan ko ulit kausapin si Noah. Pero kung hindi pa rin siya maniniwala, baka nga mas maganda kung ipaako mo na lang kay Carlos ang anak mo. Ngayon niya mas nararamdaman ang lahat ng pagod, kaya wala na siyang lakas na makipagtalo pa. Isa pa, alam niyang kailangan niyang alagaan ang anak niya ngayon dahil tanggapin man ito o hindi ni Noah. Desidido na siyang aalagaan at mamahalin niya ito. Kinabukasan ay nakauwi din siya. Natulog ulit siya at nang magising ay hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari. Ngunit ang mga papel sa bedside table niya ang patunay na hindi pa naginip ang lahat. Totoong buntis siya at magkakaanak na sila ni Noah. Tatawagin niya sana si Peachy nang marinig na niya ang boses ng kaibigan. May kausap ito sa laptop mula sa sala sa baba. Nasabi ko na po, madam, sigurado na pong hindi nahabol-habulin ni Noah si Jessie. Gaya po ng utos niyo, naayos ko na yon. Hindi niya kailangang marinig ang buong usapan ng mga ito. Para malamang may ginawa si Peachy para magkahiwalay sila ni Noah. Kaya para makausap ang ama ng anak niya, tumakas siya sa bahay na yon. Palihim siyang umalis na makatulog na si Peachy kinagabihan. Bumiyahe siya papunta sa Bulacan kung saan lumipat si Noah. Sa isang ospital sa may kawayan na ito ngayon nagtatrabaho. At laking pasasalamat niya nang abutan niya itong naglalakad papunta sa kotse nito sa parking lot. Noah, anong ginagawa mo rito? Pwede ba tayo mag-usap? Para saan? I'm busy, Jess. Kakasal ka na. Kukuhanin mo ba ako ninong sa binyag ng anak niyo? Sa tingin mo ba talaga anak to ni Carlos? Pabalibag na sinara ni Noah ang pinto ng kotse nito. Ewan ko, Jessie. Bakit akong tinatanong mo? Akala ko ba may tiwala ka sa akin? Ano nangyari? Bakit bigla ka nalang nakipaghiwalay? Tapos ngayon, iniisip mo totoong relasyon namin ni Carlos? Ano ba totoo at gusto mong isipin ko? Na ako pa rin? Pwede ba huwag mo nang bilugin ang ulo ko? Nakita ng dalawang mata ko. Kung hindi pa sinabi sa akin ni Peachy, para pa rin siguro kung asong ulol na naghahabol sa'yo. Hindi na niya naiintindihan ang sinasabi nito. Ano nakita? Anong sinasabi mo? Bago ako magkasakit doon, nakita ko kay ni Carlos sa bahay mo. Lumabas siya sa kwarto mong walang damit. At ikaw, himbing na himbing. Hindi niya maalala ang gabing yon, pero isa lang ang sigurado niya. Kung may nangyari man, wala siyang alam.
Pero paano pa siya magpapaliwanag sa lalaki? Nahusgahan na siya nito. Imbes na makipag-usap pa ay hinayaan na lang niya si Noah. Ganyan pala kababantingin mo sa akin. Humugot siya ng malalim na buntong hininga, saka pinigil ang mga luha niya sa pagtulo. Mag-iingat ka na lang palagi. Umalis siya roon nang wala nang sinabi. Hindi siya pinigilan ni Noah. Imbes na bumalik sa bahay niya, ay nagtungo siya sa NAIA at nag-book ng flight patungo sa probinsya ng nanay niya sa Leyte. Doon siya nagpunta sa lugar na hindi alam ng kahit na sino, kahit pa ni Peachy. 1 buwan pa lang siyang nawawala. Nagpamanhunt ng agency niya, pero hindi siya nagpatinag. Malaking porsyento ng kinikita niya ay ininvest niya sa pagpapaayos ng bahay ng nanay niya sa Leyte at sa ilang negosyo na nagpapasok ng pera sa account niya kahit hindi siya mismo nagpapatakbo. Iyon ang kanyang escape plan. Planong kasama dapat si Noah pero mas pinili nitong husgahan siya kaysang pagkatiwalaan siya ng buo. Hinima si Jessie ang tiyan pagkatapos niya magpunta sa kanyang office sa bayan. Huwag ka mag-alala anak, kahit si mama lang, magiging masaya tayo, okay? Iyon na ngayon ang plano niya, ang maging single mother at kalimutan ang lahat. Hindi niya ipipilit kay Noah kung ayaw nitong maniwala sa kanya dahil lang sa kung ano ang nakita nito. Mahal niya ang lalaki, pero hindi pa siya desperada para magmakaawa. Mabigyan lang ang anak niya ng buong pamilya. Gusto niya magkaroon ng ganoon ngunit pangarap niyang bumuo ng pamilyang totoong may tiwala at pagmamahal sa isa't isa. Nasa ganoong kalalim siyang pag-iisip nang tumunog ang cellphone niya. Lahat ng numero nakablock na sa cellphone niya, maliban na lang sa numero ni Noah. Kaya nakita niya agad na ito ang tumatawag. Mabilis niyang pinatay ang tawag na yon at itinago ang cellphone sa ilalim ng kanyang kama. Ayaw niya makausap ang lalaki, pero wala rin naman siyang lakas ng loob na tuluyan na itong kalimutan at i-block sa lahat. Imbes na intindihin ang tawag nito, ay nagpasya siyang mag-bake na lang. Iyon ang libangan niya ngayon bukod sa pagkain at panonood ng mga Korean drama. Alam niyang susuko rin na lalaki, ngunit hindi yun nangyari. Kinabukasan, naibuga na lang niyang iniinom na mainit na strawberry milk na makita kung kaninong kotse ang papalapit na sa gate niya. Nasa terrace siya ngayon at tahimik sanang nag-aalmusal nang biglang dumating ang kotse ni Noah. Pumasok siya sa loob pero huli na yata para gawin pa yon. Kinakalampag na kasi ni Noah ang pinto. Lumabas ka dyan, Jessie. Makipag-usap ka sa akin. Kung paano siyang natunto nito ay hindi niya alam. Wala na rin siyang pakialam. Sumigaw lang siya pabalik sa lalaki nang hindi binubuksan ang pinto. Wala na tayong dapat mag-usapan. Umalis ka na. Kapag hindi ka pa umalis, tatawag na ako ng tanod. Please, Jessie. Gusto ko lang makita na okay ka. Okay ako. Humihinga ako na maayos at nananahimik na ako rito. Huwag mo na akong guluhin pa. I'm sorry. Alam ko nasaktan kita sa mga nasabi ko. Wala akong excuse. Pinaniwalaan ko lang mga narinig at nakita ko nang hindi ka pinapakinggan. Isa akong malaking tanga para saktan ka ng ganun. I know hindi sapat ang sorry. Kaya nga gusto mo akong saktan. Lumabas ka rito. Saktan mo ako. Sa inis niya, nilabas niya nga si Noah para paghampasin. Nakarami siya. Ngunit hindi sapat yon para mabawasan ng bigat ang nararamdaman niya. Nang sumakit na mga kamay niya sa paghampas dito ay bigla na lang siya nag-breakdown. Literal na umatungal siya tuluyang nawala ng poise. Pinulat siya ni Noah sa sahig at binuhat. Mahigpit siya nitong hinawakan at niyakap. I'm sorry to every doubt or child. Nung nagpunta ka sa akin, gusto ko makausap ka. Pero napangunahan ako ng ego, ng selos. Bukod sa nakita ko, kinumpirma rin ni Peachy na totoong kayo na nga ni Carlos. At nahirapan ka lang daw sabihin sa akin. Kaya ako na nakipaghiwalay. Sobrang pinagsisisihan kung ginawa ko yun. Please, I will do everything for your forgiveness and for another chance with you. Nagpumiglas siya mula sa yakap ni Noah saka ito muling hinampas. Samantalang wala itong ginawa kundi ang yumuko at tanggapin lahat ng galit niya. Another chance. Ewan ko. Pero hindi basta-basta maalis ang sorry mo naramdaman ko nung sinubukan kitang kausapin. Hindi ka nakinig. Hindi mo pinaniwalaan na sa itong anak ko. Basta ka na lang humatol. Akala ko ba kilala mo ko? Akala ko ba may tiwala ka sa akin? Hagulgol niya habang mahigpit pa rin siyang yakap ni Noah. Sa isang iglap, iniwan mo ako. Kaya mabuti pa, pangatawanan mo na. Hindi na niya naituloy ang anumang sasabihin nang lumuhod na ng tuluyan si Noah sa harapan niya.
Alam kong hindi mo ako kailangan, pero gusto kong maging parte ng buhay yun ng anak natin. Please. Gagamitin niya sana lahat ng lakas para palayasin ang lalaki. Ngunit paano niya pa magagawa yun kung nakayakap na ito sa binti niya? Anong ginagawa mo? Tanong ni Jessie nang hihina. Ang buong katawan niya ay nanginginig dahil sa pagod at emosyon. Hinihingi ang tawad mo. Hinihingi ang pagkakataong makabawi sa'yo at sa anak natin. Anito, hindi pa rin umaalis sa pagkakayakap sa binti niya. Alam kong hindi sapat ang mga salita, Jack. Pero handa akong patunayan sa inyo araw-araw na nagkamali ako at wala na akong ibang gagawin kundi ang mahalin at alagaan kayo. Nilingon niya ang kalsada na tanaw mula sa kanyang bintana. Walang tao. Hindi niya na kailangang magpanggap na matapang at malakas. Huminga siya ng malalim. Tumayo ka na dyan, Noah. Utos niya. Tumayo naman agad ang lalaki at umupo sa tabi niya. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pagsisisi. Pagkatapos mong makipaghiwalay nun, magmamakaawa ka ngayon para sa isa pang pagkakataon? Nagkasakit ako noon. Sobrang pagod, stress at pag-aalala sa'yo. Hindi ako makapag-isip na maayos. Pagkatapos ko magkasakit, nakita ko kay ni Carlos. Doon na nag-ibang isip ko. Tinawagan ko si Peachy para magtanong. Kinumpirma niya at sinabi niya nahihiya ka lang daw na makipag-iwalay sa akin na naaawa ka na lang sa akin. Akala ko mas makabubuti sa'yo kung lalayo na kita dahil gusto kong maging masaya ka. Akala ko si Carlos na talagang gusto mong magpaligaya sa'yo. Napakagatlabi siya. Hindi ko maalala ang gabing yon. Pero alam kong wala nangyari. Kung may nangyari man, akong unang aamin sa'yo. Pero wala, Noah. Hindi ko magagawang saktan ka ng gano'n. Ay, Noah. Pagkatapos mong mawala ng ilang buwan, si Peachy din ang nagsabi sa akin ng totoo. Napilitan lang daw siyang gawin yun dahil akala niya yun na makabubuti sa karera mo. Nang umalis ka at hindi na nagpakita, doon niya naunawaan na hindi ka talaga magiging masaya nang wala ako. At gusto kong malaman mo na miserable din ang buhay ko kung wala ka. Kaya nagdesisyon ka nang hanapin at kausapin ako? Tanong niya. Ramdam niya ang paghina ng galit niya. Ang pagod at ang matinding pagmamahal niya rito ang unti-unting nagpapalambot sa puso niya. Oo, Jack. Nang malaman kong totoo, muntik na ako mabaliw. Alam kong hindi na ako karapat-dapat pa sa'yo. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon na mapatunayan sa'yo at sa anak natin na hindi na ako magdududa pa. Handa akong isakripisyo lahat. Mapatawad mo lang ako. Hinawakan niya ang pisngi nito. Tinignan ng mga mata nitong puno ng luha. Nakita niya roon ang dating nunoy na nag-aalaga sa kanya. Ang Doc Noah na minahal niya. Ang senseridad dito sa paghingi ng tawad ay nababasa niya ng malinaw sa mga mata nito. Hindi nga siguro kita mapapatawad agad-agad. Pero kaya kitang bigyan ng pagkakataon dahil sa kabila ng lahat. Mahal kita. Hindi ko kayang itanggi yun. Bulong niya, kasabay ng pagbagsak ng mga luha niya. Mahigpit na yakap ang naging tugon ni Noah sa mga sinabi niya. Sa yakap na yun, hindi lang ang pagdududa ang naglaho, kundi pati na rin ang lahat ng sakit at galit na naramdaman ni Jessie. Sa huli, pinili nilang itayo ang kanilang pamilya na pundasyon ng pag-ibig at pagtitiwala. Hindi na siya bumalik sa pag-aartista sa kabila ng pagpilit sa kanya ni Peachy. Tuluyan na niyang inalis sa buhay niya ang mga kagaya nito na akala niya'y kakampi niya. Yun pala'y gagawin lang ang lahat para sa sariling kapakanan. Sa tulong ni Noah, nabayaran niya mga penalty sa pagsira sa kontrata. Nung wala pa si Noah, akala niya ang pag-arte ng pinakagusto niyang gawin sa buhay niya. Ngunit nagbago ang lahat ng yon nang maisilang na niya ang anak nilang si Ezekiel. Mas nanaisin niyang mawalan siya ng kinang bilang bituin kaysa ang mawala sa kanyang pamilyang matagal na niyang pangarap kasama si Noah at ang uniko iho nila. Ang mga ito ang bago niyang inspirasyon sa buhay at masasabi niyang mas masaya siya ngayon kaysa nung halos nasa kanya ng lahat. Masaya si Jessie na pinili niyang pagpapatawad at pag-unawa dahil buong pamilya ang maipararanas niya sa anak niyang si Zeke at sa mga magiging kapatid pa nito. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!